Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin kung bakit hinahanap po ni Bini Abante si Vice President Sara ngayong panahon ng baha. At Bini Abante, inamin na gumagastos daw po galing sa pera ng taong bayan ng milyon-milyon sa impeachment. At bakit daw hindi humarap si Vice President Sara? At ito mga kababayan natin, hindi natin papalagpasin. Binanatan po ni Attorney Michael Pua itong si Representative Ilong, itong seridon na napakaingay at tinawag na lata. Kaya kung bago lang po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan i-like at kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na mga kababayan natin. Okay, so unahin natin itong kay Representative Ilong. Sabi kasi ni Ilong nung nakaraan, ay ramdam niya daw yung pag-iyak daw po ng defense team ni Vice President Sara. So si Attorney Christine Ferrer ay mukhang naiyak nga dahil sa mga side comments. So, siyempre may pambabastos para sa kanilang defense. So which is siya po at sila, hindi talaga sila nagsasalita sa media o hindi nagpapahayag ng mga negatibo, lalong-lalo na sa usapin po ng nangyayaring impeachment trial. Kaso nga, itong mga nasa prosecutors, mga propagandista, itong mga buhaya na ito, meron din yung mga private prosecutors. Kaya para po, kay Attorney Michael Pua, ang lata po, kapag walang laman, ay maingay. He's referring to himself. At dagdag pa ni Attorney Michael Pua, since D1 daw, ibig sabihin, simula nung nagkaroon na ng impeachment trial, lagi na lang po nagpapapreskon itong si Representative Bredon at kiniklaim na panalo daw sila sa lahat na araw. Which is, yun nga ang kanilang ginagawa. Ngayon, at posibleng maglabas po ng desisyon ang presiding judge na posibleng magkaroon ng limitasyon sa pagpapahayag, lalo na po sa mga miyembro ng prosecutors, piling biktima sila ngayon. Anyway, ito, pakinggan natin mga kababayan po natin, no? Ang bagong pag-ingay na naman ni Redon at para sa kanila, panalo na. At po, parang gusto niya pang pangunahan si Chis Escudero sa mga desisyon. Ito po yung kanilang expertise talaga. Lalo na po itong si Redon. Galing po sa kampo ng Kabataan Party List, yung grupong Corn Beef. Pakinggan nyo kanyang sinasabi. As a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po na instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi... Di ba? So, para sa kanya, tapos na daw. Dahil daw na-establish na si Vice President Sara, yung nagutos na ibigay yung pera doon sa security officer, which is po si Colonel Lacheca. Alam naman ang lahat ng mga Pilipino yan no? Na hindi gagalaw po yung mga staff ni Vice President Sara, hindi galing sa kanya. And, di ba, si VP Sara naman talaga, nagsasabi kung saan ginagastos itong pera para sa confidential fund. Ang usapin kasi dito, mga kababayan po natin, hindi kung sino nag-release ng pera, hindi kung sino yung nag-withdraw ng pera. Ang usapin kasi dito, ginamit ba ang pera na confidential fund sa totoong purpose nito? And which is, nagamit po ng ating Vice Presidente. Kaya yung pag-iingay nila, yung pag-claim nila na tapos na, may conclusion na, o panalo na sila, ito yung sinasabi ni Atty. Michael Pua, na sila ay parang lata na nag-iingay pero walang laman. Kasi nga, ang kanilang purpose talaga is propaganda lang. O ngayon, tingnan nyo ngayon, o kung pupuntahan natin mamaya, si Bini Abante, napakaingay, no? Sinisisi si Vice President Sara sa baha. So, sinisisi si Vice President Sara kung bakit nagbabaha ngayon ng Pilipinas. Tandaan natin mga kababayan, ito yung purpose ng impeachment. Ito yung purpose kung bakit gusto nila ma-impeach si Vice President Sara. Ito yung purpose ng pagpapakalat nila ng propaganda. Ito yung purpose kung bakit nagsanib pwersa yung pink, dilaw, loyalista, makakaliwa dahil sa matinding corruption. Lahat po sila ngayon na gustong magtanggal, mag-impeach kay Vice President Sara ay nakinabang sa matinding corruption.
Kaya gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara. Ito yung rason lahat. Ang matinding corruption. Kaya gusto nilang ma-impeach si Vice President Sara. Wala nang iba. Dahil walang pwedeng magpapanagot sa usapin po ng matinding corruption, kundi si Vice President Sara. Ang inaakusa nilang corruption ni Singkong Duling, walang ninakaw si Vice President Sara. Ang question nila lagi, yung may paglabag doon sa memorandum ng paggamit ng confidential fund. Pero hindi kini-question kung ang pera ay nagasta ba o hindi. Dahil, mga kababayan natin, may mga resibo, no, libo-libong mga resibo ang ibinigay. Siyempre, hindi nga pwede ma-disclose dahil confidential fund. Pero pilit nila na i-disclose kasi gusto nila mapaya si Vice President Sara. And alam ng lahat ng mga Pilipino na marami sa ahensya ng gobyerno may confidential fund. Si Boy nga, di ba? Billion. Si Bongbong Marcos, billion. Ang iba pang mga, kahit gobernador, mayor, may confidential fund. Pero bakit si Sara lang? Kasi nga, ito yung magpapakulong sana. Kaya yung mga pinopromote nila, si Leni Robredo, maingay ba sa usapin ng corruption, sa flood control? Hindi. Kasi lugar niya nga, di ba? Sobrang binabaha. Maingay ba sa usapin ng mga kaliwain, PA, terorista? Wala, tahimik, di ba? Ang para sa kanya, no? Suportado niya daw ang administrasyon Marcos. Tandaan natin, kung magnanakaw ang sinusuportahan mo, ikaw ay, ganon din. Yan ang ginagawa nila ngayon. Kaya, itong kanilang ginagawang corruption, ginagawang pagnanakaw, binabato nila lahat kay Vice President Sara. Yung matindi, hindi umatras si Baby Sara. Nagsalita at nakikipagsagutan. Mantakin nyo, nagpakalat pa sila ng fake news para lang sabihin na si BP Sara daw ay humihingi ng private meeting kay Bongbong Marcos, which is hindi po gagawin yan ni Vice President Sara. Bakit siya makikipag-meeting, di ba? Kahit si Claire Castro nga, hindi niya masabi-sabi kung totoo o hindi. Kasi gusto nilang mangyari, makipag-meeting si VP Sara. Parang ginagaslight nila. Parang binibigyan nila ng idea na gusto pala makipag-meeting ni Bongbong Marcos kay Vice President Sara, pero never si VP Sara na makipag-meeting dito kay Bongbong Marcos. Kasi nga, tagilid na po sila. Yung impeachment, negative yan. Kaya ngayon, tinatry nila na suhulan at takutin ang ilang mga senador. Lalong-lalo na po, si Villar. Diba? Nagkapatid na Villar. Si Loren Ligarda, Jingo Estrada. Yan ang gusto nilang inegotiate na bumaliktad at bumabor sa gusto nilang impeachment trial. Itong trial na ito, parang formality na lang ito. Pero ang pinaka-final kasi dyan, yung botohan. Kasi alam ng lahat ng purpose, again, ng impeachment ni VP Sara ay para mapagtakpan ang kanilang corruption, mga kababayan natin. Nakita nyo po, galit na galit, mga kababayan. Ang demonyong nagtatago sa isang pastor na si Representative Bini Abante, na hindi naman actually pinanalo ng taong bayan. Siya po ay pinaupo lang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Comelec. Ngayon, hinahanap niya po yung Vice President Sara. Hindi lang po hinahanap, sinisisi niya pa dahil daw sa baha. Sabi niya nga dito, Madam Vice President, bumabaha na, nagagalit na ang Diyos. Abay, hugas kamay. Itong demonyong pastor na ito, itong mga buaya na ito, naguhugas kamay na. So makikita mo ngayon kung gaano sila kadesperado na pabagsakin po si Vice President Sara. At tika lang mga kababayan natin, bakit nila hinahanap, no, itong ating Vice Presidente? Ngayon ba inaamin na nila na incompetent o walang kakayanan na mamuno ang presidente? Bakit Vice Presidente yung kanilang hinahanap? Pero bago yan, ito i-play natin yung kanyang sinasabi para marinig natin, mga kababayan. Kayo na rin bahala, humusga sa demonyong ito. Ito. No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Ulitin natin, ha? Ulitin natin yung kanyang sinasabi para marinig nyo lang. Bilang bishop, no? Bilang bishop, mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Bakit? Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat umaharap siya.
President siya, nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. O, sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na, nagagalit na ang Diyos, pati ang taong bayan napapagod na rin at gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Para sa? Oo, humarap ka na. Humarap ka na para matapos ito. So, ayan po mga Bilang kababayan bishop, natin ha. no? Okay? Sinisisi ngayon ni Bini Abante si Vice President Sara. Bumabaha na daw, nagagalit na daw ang Diyos. Tandaan natin mga kababayan, sino yung nagnakaw sa flood control project? Di ba mga kongresista, mga senador, at the same time, yung mga opisyal ng DPWH? Sino yung mastermind? Sino yung tinuturong mastermind? Sino yung tinuturong nagtanggap ng mga mali-malitang pera? Di ba yung boss niya? No? O, alam nyo na yan kung sino yung boss niya. Alam nyo na yan kung sino yung tinutukoy natin. Kung sino yung kanilang boss at humahawak sa kanila at bilang tuta. Yung taga-attack sila ngayon. Di ba? At bakit nila isisi kay Vice President Sara yung mga matitinding pagbaha? No? Isa pa sa sinasabi niya, nasaan si Vice President Sara? Si Vice President Sara, kahapon may celebration ata sa Davao. So, nandun siya eh. Taga Davao siya eh. Diba? May Kadayawan, may indak-indak. So, nandun siya as part of tradition ng Davao. And, kahit wala si Vice President Sara, tuloy-tuloy naman ang serbisyo ng Office of the Vice President. Pamimigay ng tulong, no? Relief goods, hot meal, mainit na sabaw, lugaw, para sa mga kababayan natin na kailangan. Consistent yun. Bini Abante. O ba, dapat tinanong mo yung sarili mo kung ikaw ba ay nagbibigay na ng tulong, ikaw ba ay nagre-rescue, o ikaw ba ay nagbibigay ng pagkain sa iyong mga nasasakupan. Kasi yung Office of the Vice President, consistent yun. Hindi kailangan si Vice President Sara. Kasi hindi niya naman kailangan lumusong sa baha. Hindi niya naman kailangan magbida-bida para ipakita na kunwari siya ay concern sa mga Pilipino. Dahil kahit hindi nagpapakita si VP Sara sa kamera, tuloy yung trabaho. Kaya nga sinasabi nyo, bakit yung confidential fund ay ginamit sa pagkain, ginamit sa gamot, of course, as part ng reward or bayad doon sa mga nasa bundok na tumutulong, magbigay ng impormasyon. Okay, nabanggit niya ba mga kababayan natin ang patungkol sa impeachment? So, sabi niya, nag-impeach, no? At nagagastos ng milyon-milyon galing sa pera ng taong bayan. O buti, inamin niya na milyon-milyon ang ginagastos para ipa-impeach ang Vice President na malinaw naman na walang issue ng usapin ng korupsyon. Dahil singkong duling, walang ninakaw si VP Sara, abunado pa nga yung Office of the Vice President. So yung sinasabi nila na yung hindi tamang paggastos doon sa confidential fund ng Office of the Vice President, may papaliwanag yun o patunayan yun. Dahil confidential nga, hindi pwedeng lahat ay isa publiko, hindi pwedeng lahat ay ibigay sa mga kalaban ng gobyerno yung impormasyon na ginamitan ng confidential fund. Lalo na po, yung mga nagbigay ng impormasyon, of course, no? Yung mga lehitimong nagbigay ng mga critical na impormasyon. Hindi pwedeng may sa publiko yan. So, kung gumagastos kayo ng milyon-milyon, bakit sisihin nyo si Vice President Sara? Ang tanong ko ngayon kay Bini Abante, gago ka ba, Bini Abante? Ulitin ko ha, gago ka ba, Bini Abante? Bakit si Bibi Sara, yung sisisihin mo, kung gumagastos kayo ng milyon-milyon ng pera ng taong bayan sa impeachment, para lang ibulgar yung ginastusan ng kanyang confidential fund. Confidential nga eh. And tandaan po natin, kahit si Boyeng Remulla, mahigit 1 billion ang kanyang confidential fund. At ibang ahensya ng gobyerno, at ang presidente, 4.5 billion ang kanyang confidential fund. So bakit hindi nyo isinasa publiko kung talagang gusto nyo na lahat na ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential fund ay dapat na isa publiko? Hindi dapat sinasa publiko nyo. So bakit Vice President Sara? And bakit sisihin mo si VP Sara kung gumagastos ng milyon-milyon? Dahil hindi niya naman kagustuhan itong impeachment trial. Sabi niya nga, di ba? Wag na dapat ituloy ang impeachment na ito dahil sayang ang pera ng taong bayan. Di ba?
mantakin nyo, gagastos kayo ng milyon-milyon. Eh, pwede naman palang itulong yun sa mga binaha. Pwede naman pala ibigay yun sa mga apektadong pamilya ng nasa evacuation center ngayon dahil sa mga matitinding pagbaha. So bakit kayo gumagastos ng milyon-milyon? Eh kahit gumagastos kayo ng milyon-milyon, alam naman ng lahat ng Pilipino yung katotohanan. At alam ng mga Pilipino, alam namin na hindi nyo naman kayang ma-impeach si Vice President Sara. So bakit kayo nagsasayang? Sino yung dapat sisihin dito? Eh di kayo. Kayo yung may gusto. From the start, no? Sa impeachment trial sa House of Representatives, yung mini trial nyo, yung peace expedition nyo, gumagastos na kayo ng milyon-milyon. Sumusuhol kayo, di umano, allegedly, doon sa mga witnesses para kay BP Sara. Sumusuhol, di umano, ng mga kongresista para pumirma sa impeachment. And now, yung mga hindi pumirma sa impeachment, ano nangyari? Tinanggalan sila ng committee, no? Nakapress yung kanilang mga pundo, ayan, no? Yung kanilang mga proyekto, hindi na pupunduhan. Kahit mismo yung mga kongresista na hindi naman nag-yes, hindi nag-no, no? Hindi na lang bumoto para hindi sila mapag-initan ni BP Sara. Kung sakali, no? Hindi sila mabawian kasi gano'n naman talaga yung politics. And then, hindi sila mapag-initan, hindi sila mabawian ng administration, tumahimik na lang sila. Anong ginawa? Tinanggalan sila ng komite, tinanggalan sila ng budget, hindi sila pinunduhan. Kung ano lang ngayon yung sahod nila, yun lang yung matatanggap nila. O, ngayon, sisihin nyo si BP Sara kung bakit gumagastos ng milyon-milyon. Sino may plano dyan? Diba kayo? Kaya nga dapat bumabagyo, bumabaha, dapat ituloy nyo po yung impeachment. Kasi kayo naman yung may gusto. Ngayon si BP Sara sisihin nyo. Kaya kung nagagalit yung Diyos, I don't know kung sino talagang Diyos mo, Bini Abante. No, alam ko, demonyo ang Diyos mo eh. Kung nagagalit ang Diyos, dahil sa inyo yan. Kung nagagalit ang kalikasan, dahil sa inyo yan. At gusto ng kalikasan na iparamdam sa lahat ng mga Pilipino na hindi dapat tayo mag-move on. Kaya na sinasabi ng isang senador. At sinungaling ang Malacanang at si Bongbong Marcos na sinasabi niya na mabilis na humupa yung baha. Nasabing mabilis sumupa, hindi na umabot ng dibdib, hanggang tuhod na lang. So pinatunayan na naman, nag-fact check na naman ang kalikasan na sinungaling si Bongbong, sinungaling si Claire Castro dahil ang baha napakatindi. And bakit nila, itong mga kongresistang mga inotel na ito, tanong natin ulit, gago ka ba, Bini Abante? Bakit si BP Sara yung hahanapin mo sa gitna ng kalamidad? Dahil unang-una, hindi presidente si Vice President Sara. Yung command, yung mandato, yung utos ay manggagaling sa presidente, si Bongbong Marcos. Kaya siya dapat yung hahanapin mo na saan yung mabilis na aksyon ng presidente, nasaan yung mabilis na rescue ng presidente. Nakikita natin ngayon, kaliwat kanan yung baha. O dito sa Quezon City, halos lahat na barangay lubog. Rodriguez, no, Aranita Avenue, Barangay Tatalon, Barangay Del Monte, Pitwason, halos baha, Cubao baha. 'Di ba? So nasaan yung mga nagre-rescue? Wala po tayo nakikita nagre-rescue ha. Na mga Coast Guard, Police, Armed Forces, di natin nakikita. Nasaan din yung sinasabi na pinaboran nyo rin pala, no, yung EDCA site na para tumulong sa pag-rescue sa mga Pilipino, hindi rin po natin nakikita. So hindi yan si BP Sara yung dapat yung hanapin. Sino nag-uutos din na mabilis yung action dapat? Sino yung nag-uutos sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-well-inform yung mga Pilipino? Di ba yung presidente? May power ba si BP Sara dyan? Tinanggalan nyo nga ng power eh. No? Hanggang ngayon, tuloy pa rin yung trabaho kahit wala nang tinanggalan nyo ng kapangyarihan, tinanggalan nyo pa ng budget. Diba? May hawak ba si BP Sara ngayon na ahensya? Wala. Kasi ginigipit nyo dahil ayaw sumunod sa inyo, lalo na sa usapin ng korupsyon. Kaya bago ko tapusin ang video na ito, hindi dapat si BP Sara yung hahanapin nyo dahil may presidente pa tayo.
kapag wala na yan si Bongbong Marcos, si VP Sara ang presidente, at kapag wala siya, nag-abroad siya, nagsasayaw-sayaw siya sa gitna ng baha, hindi nyo siya nakikita sa command center, hindi nyo siya nakikita na nag-meeting for preparation, tsaka nyo hanapin si Vice President Sara. Pero sa ngayon, si Bongbong Marcos dapat yung hahanapin nyo. Ulit, gago ka ba? Bini Abante? Tanong lang yun. Paki-like ng video ito at marami pa tayong pag-uusapan. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, sinasabi po ni Claire Castro na yung bansa natin ay talagang bugbog na sa fake news. Pero tandaan natin mga kababayan, saan ba nanggagaling itong mga fake na mga information? Kasi ngayon, kumakalat po sa social media at ang pagpapakalat ng fake news versus Vice President Sara talagang matindi dahil nakaboosting pa. At na-identify po natin na yung mga nagpapakalat ay hindi basta-bastang mga trolls lang. Ito po ay mga kilalang political vloggers, abogado pa yung iba, ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At yung iba, galing po sa pink na ngayon ay naging kulay pula na. Kaalyado na nila Claire Castro. So, ang tanong, sino yung nagpapasimula ng fake news? At the same time, ang Malacanang mismo, mga kababayan po natin, ilang beses na po sila nagsabi na maganda na yung ating ekonomiya, umaangat na po yung ating bansa, malakas na po humupa yung baha, at wala nang baha na mangyayari. 20 pesos na bigas, tataas yung sahod, bababa yung kuryente, lahat na yon na hindi nangyari. So, yun po ba ay hindi mo-consider na fake news? Anyway, bago natin puntahan, mga kababayan po natin siguro, itong mga vloggers na nagpapakalat ng fake news, na sinasabi nila na humihingi daw ng isang private meeting yung ating Vice President kay Bongbong Marcos. Pero yan ay walang katotohanan. Anyway, pakinggan muna natin ang sagot ni Claire Castro. Over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon. So okay sa mga trolls ni Bongbong Marcos, yan kinumpirma ni Claire Castro na wala silang impormasyon. Yung ang sabi natin, kung mayroong katotohanan yung sinasabi ng mga fake na mga vloggers ni Bongbong Marcos, sigurado ang unang-unang magpapakalat ng ganyan mga kabayan ay walang iba kundi si Claire Castro. O baka gusto lang po nila na palabasin na nagmamakaawa na yung ating Vice Presidente. Additional lang propaganda nila, lalo na gusto nilang ibagsak yung ratings ng ating Vice Presidente. Ngayon, nagpahayag si Bongbong Marcos, di ba? Na balita ko, open daw siya sa kahit sino man na gusto makikipag-usap sa kanya. So, parang part ng kanilang plano. Pero anyway, sabi ni Claire Castro, wala siyang information na ganyan. Okay? Sige. Kung meron nga ganyang kaganapan. So, sa ngayon, wala. Pero tingnan niyo po yung mga vloggers ni Bongbong Marcos. So, yung isa, sabi niya, bali-balita humingi daw ng private meeting si Lustay ang tawag nila sa ating VP Sara with Bongbong. If we're Bongbong, that's very bad idea. Ayan ito mga pinklawan ito na ngayon ay sumusuporta kay Bongbong Marcos. And let's go, ito isang set. Ayan, ang dami mga kababayan po natin. Tingnan nyo halos magkapariho yung kanilang punto, pero nirarambo lang po nila yung pagsalita. May isa dito na sabi ni SD Card, Silicon Bobo ay gusto daw makipag-meeting with Bongbong, ito ganun din. BBM would trust the Dutertes. Paalala ko lang po, ang sabi ni Basti, ayan mga ganun-ganun, totoo ba na VP Sara is ayan, waving white flag, gusto makipag-meeting daw kay BBM. So marami pa. So ilan lang po yan sa ating mga pinikap, mga kababayan natin. At marami pa yung mga nagpo-post ng ganyang disinformation para siguro pababain yung parang sabihin na talagang nanghihina na yung Duterte, talagang bagsak na yung mga Duterte. Kaya siguro ito yung kanilang drama. Okay? So ngayon, balik tayo dito kay Claire Castro. Sino yung nagpapakalat ng fake news? Ang sinasabi nila kasi na fake news na nangyayari ngayon, yung katotohanan na nangyayari. Ito, kagaya nito, usapin ng baha, di ba?
So, grabe na po yung baha ngayon, mga kababayan po natin. So, ang gusto nila, hindi ibabalita. So, ang gusto nila, itatago sa publiko. How about yung sinasabi ni Bongbong Marcos na mabilis na humupa yung baha? Yung dati hanggang dibdib, hanggang tuhod na lang. Pero ngayon, yung baha po sa Quezon City, Mandaluyong, Makati, at ibang part pa ng bansa, no? Kahit sa Bataan, sa Pampanga, hanggang ngayon hindi pa humuhupa yung baha, minsan lagpas tao. So, anong gusto nila sabihin? Itago yung mga impormasyon na yan. Dahil pag nilabas mo yan, sasabihin nila, nagpapakalat ka na naman ng fake news. O sa Balintawak ngayon, baha na naman sa Balintawak. At ibang mga bus liners na dadaan sa dito sa NLEX, North Luzon Express, ay nagkansela na rin po sila ng biyahe dahil sa mga baha nga po. So, sino yung nagpapakalat ng fake news? Kasi ang source of information na lang talaga sa totoo natin ngayon ay social media. Dahil ang mainstream media ngayon, karamihan, no, is modified yung kanilang mga balita. So, kailangan dumaan muna sa mga boss. So, kung hindi aprobahan ng boss, hindi ibabalita. Lalo na kapag masasaktan yung mga kanyang hindi nila ibabalita. Sa social media, walang filter-filter. Sa mga vloggers, walang filter. Kung ano yung nakita, ano yung katotohanan, minsan nila live stream pa, yan talaga yung binabalita. At yan hindi lang matatanggap. So, kaya sinasabi nila, nakalat daw yung fake news. Ito rin yung ginagamit nila na palusot kapag tinatamaan po sila sa katotohanan. Of course, maraming fake news. Pero nakita nyo kung saan nanggagaling mga kababayan at kung kaninong mga vloggers yung nagpo-post ng mga ganito. Kaya warning lang po sa mga kababayan natin, bago tayo mag-react sa ibang mga videos or mga pinopost, i-verify muna natin. Dahil sa social media, marami po tayong pagpipilian na information. Kung gusto nyo katotohanan, meron. Gusto nyo ng fake news, meron din. Pero hindi galing sa atin yan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon o sa ping impeachment, grabe kadesperado po at propagandista yung mga prosecutors. No? Gumamit sila ng isang AI na picture para lang maipakita nila na kunwari ganito karami ang pera na winidraw po na confidential fund ng Office of the Vice President. Pero tandaan natin mga kababayan sobrang daming pera ang kinurakot. Trilyon ang pinag-uusapan. At yung 125 million na ito ay ginamit po para protektahan yung bawat Pilipino, protektahan yung bawat estudyante, protektahan tayo sa mga terorista na gustong sumira po sa ating bansa, lalo na po sa mga kabataan. Protektahan po yung mga malalayong lugar na hindi po ma-recruit ng mga NPA. So grabe po yung kanilang pagiging propagandista. Gumamit po sila ng mga ganitong klaseng picture. Kung gusto nila na makatotohanan, bakit hindi nila ginamit yung mga picture na ibinalik na mga kontraktor? For example, yung tag 200,000 na isang bulto, yung picture na ginamit sa delivery ng pera doon sa mga mali-malita. Di ba? Nabultuhan. Bakit yun ang hindi dapat yun ang ginamit nila para makatotohanan? No? Hindi yung para makapagpropaganda po sila, which is kailangan nila gumamit ng AI. And at the same time, dito po sa nangyari kanina, no, na interpellation kay Gina Acosta, obvious naman mga kababayan po natin, no? Na alam naman lahat ng mga Pilipino yon kasi paulit-ulit na nila na tinatanong yon. Yung dapat nila tinanong, saan ba talaga ginamit ang confidential fund? Nagastos ba talaga o binulsa? Kasi base po sa mga resibo, 125,150,000 pa nga ang ginastos sa confidential fund. Sa maikling salita, apunado pa nga yung Office of the Vice President. Ngayon, mga kababayan po natin, no? Itong 125 million na ito, yung punto ko dito, is nagamit ng tama. Pero itong trilyon na ninakaw ng mga buaya ngayon, hindi ginamit ng tama, naging ghost project pa. At ang matindi, mga kababayan natin, naapektuhan ngayon yung mga Pilipino. Dahil sa ninakaw ng mga kongresista na yan, mga kababayan, ninakaw ng mga politiko na yan, ito yung nangyayari ngayon.
baha sa iba't ibang lugar. Kahit may baha pa ng konti, Parang may dahil tatalon. malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim. Una, pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig. Dahil nga, Ayan, tapos barangay sa Tatalon. Sabi ni Bongbong Marcos, mabilis daw mawala yung tubig. Barangay Tatalon. Okay? Quezon City yan, mga kababayan po natin. O, ito rin. O. Baha rin po yun, mga kababayan natin. I think, kung hindi ako nagkamali, is Makati naman ito. Ayan. Makati naman yan. O, tingnan nyo, nakapila po sa baha yung mga commuters. Wala rin masakyan kasi kakaunti yung po ang nagpila. Dapat ito yung pinakita nila doon. Na dito napunta, ito yung resulta ng mga pagnanakaw na ginagawa sa gobyerno. Ito, literal na hindi talaga AI. Kaya yung kanilang propaganda na para pamukhain na maraming ninakaw si BP Sara, which wala naman ninakaw, ikabaliktaran po sa totoong nangyayari sa ating bansa ngayon. Dahil ang tunay na pagnanakaw ay itong resulta ng mga matitinding pagbaha. Hindi lang sa Luzon, no? Visayas, mga kababayan po natin. Ito pa, pakita ko po sa inyo, ha? Kasi mga propagandista sila para sirain si BP Sara. Dapat yung mga Pilipino, dito tayo, mas nakatutok. Ito yung rason kung dapat hindi tayo matuwa sa nakaupo sa gobyerno ngayon. Dahil hinahayaan nila tayo na malubog sa baha. Sa Bulacan, grabing baha ngayon kahit saan ka pumunta. O Pampanga, 228 barangay, mga kababayan natin. Billion ang budget sa flood control, pero hindi nila na-implement. Sabihin nila, malaki yung budget ng panahon ni President Duterte, pero na-implement. Hindi ganito kalala yung baha. Kasi kapag malakas ang ulan, maraming tubig ulan na bumagsak, babaha talaga. Pero ang titingnan natin, tumatagal ba? Mabilis ba talaga humupa? At marami ba talaga yung binabaha ngayon? Sa ngayon, sobrang daming binabaha. At matagal humupa. Kasi yung mga pera na dapat ipapagawa, i-upgrade sa mga flood control na ginawa ng nakarang administrasyon, hindi nila ginamit. Sana punta, ninakaw. At yung mga buhaya, itong bata ng mga buhaya, itong private prosecutors na bata ng buhaya, panay propaganda sa impeachment trial ni Vice President Sara. Di ba? So, saan tayo dapat magalit? Dito sa propaganda na ginagawa nila labang kay BP Sara? No? O magalit ba tayo kay BP Sara dahil sa kanilang mga propaganda? O dito sa resulta ng nakaw na ginawa nila sa flood control? Maraming salamat.